Yes, ako agree ako dito na tila may nilabag din yung ICC. Hindi ko alam yung rules of procedure ng paglilitis sa ICC. Kaya lang, ah, dapat para sa akin kasi, sa common sense, no? Kung common sense lang ang pagbabasehan ko. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo tanga yung sasabihin ko siguro or nonsense. Para sa akin, dapat, pag merong isinuko sa'yo dun, kasi ang ginawa, isinuko siya ng isang sovereign nation eh. So kung ako yung ICC, lalapit sa akin yung gobyerno ng Pilipinas, sandali, di ba kumalas na kayo sa ICC? Kaso isinuko nyo dito eh. Ayaw nyo litisin dyan sa korte dyan. So dapat, kung ako yung ICC, agad-agad na titignan ko, hindi ko na patatagalin ng ganun. Common sense dictates na kung ako lang naman yung ICC, titignan ko muna, sandali. Yung pagsuko ba ng isang sovereign nation dito sa amin is in accordance ba muna dun sa ating Rome Statute? Agad-agad kong titignan muna yon. Sino to? O si Duterte. O, sinuko dito. Sinuko dito. Una-una, wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Wala na tayong jurisdiction sa Pilipinas. Pangalawa, umalis na tong mga to eh. O meron yatang 1 year na parang curing period eh. Umalis na to eh. 2019 pa umalis to eh. Teka ba? Baba. O sandali. Tignan ko kaagad. Kailan ba nagsimula yung prosecutor mag-imbestiga? Kailan ba yung... Sandali. Parang kulang na sa oras. Parang hindi na pasok. O sinuko ng sovereign state ito? Hindi binista, hindi siya dininig, hindi kinasuhan sa local court nila. Parang political persecution na kagad. Parang political na panggigipit. Biro mo dalhin dito. Di ba? So una pa lang na dinala yan dito, sandali, wait lang. Bigyan na natin agad ng abogado to. Kasi ang ICC naman nagpo-provide ng counsel eh. Equivalent sa Philippine setting nun, parang PAW. ICC pa nagbabayad nun. Ayaw mo lang ng mga fake news yan kasi iniisip nila ang daming nakurakot ni Duterte daw eh, kaya may pambayad ng abogado. Kaya naman nila magbayad, di naman sila pobre. Pero hindi sila ganun kayaman sa mga kurakot na politiko. Pero for the sake of nagpo-provide parang public attorney dito sa atin, PAO, to represent Rodrigo Duterte. Oh, Mr. Lawyer, represent him kasi hindi pa pwedeng utang ina, idinakit-dakit mo kunwari itong tao. I-detain mo na dito, puta, walang abogado. Di ba? Oh. Yun lang naman sa akin. Although meron naman siyang Salvador, si pambansang best friend. Nandun naman, lawyer naman yon sa jurisdiction natin. May Harry Roque naman, pero dapat simula pa lang. Ako ICC, unang araw pa lang. Sa ako makikita, wala tayong jurisdiction to hear and decide the case. We should remand this case to the local court of the Philippines. So, ang gagawin ko ang ICC, sandali, padala na natin niya. Ewan ko, depende sa rules nila. Either motu proprio or the lawyer, the counsel of the accused shall file a motion to dismiss for lack of jurisdiction. Putang ina, paano mo bibistahin yung kaso? Wala kang jurisdiction. Wala kang karapatan na bistahin, na dinggin yung kasong yon. You are violating every fiber, every hibla ng human rights sa buong mundo. Hindi binibista mo yung kaso, wala kang jurisdiction. So dapat dismiss natin yung case. Kung ako yung ICC, ang dapat na ginawa ko, okay, nag-file kayo ng motion to dismiss, okay, dismiss natin yung kaso. And I will order the sovereign nation na sumuko dito, balik nyo dito. Ibalik nyo dyan yan. Costs by the sovereign. Kayo nagsuko dito, kayo naghatid dito eh. Di naman dapat. Costs nyo yan. Iwi nyo yan. Diba?
At kasuhan nyo sa court. I'll be watching. Baka ipapatay nyo yan. Yan. Yun yung dapat ginawa ng ICC para sa akin.